Praise the Lord. Habang tayo ay manatiling nakatayo, mga kapatid, praise God. So tuloy-tuloy na po tayo. Praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Exodus, chapter 14, verses 12 hanggang 14, mga kapatid. Amen. Praise God. Exodus chapter 14, verse 12, mga kapatid. Ang sabi po dyan, isn't this what we told you in Egypt? Leave us alone, okay, so that we can serve the Egyptians, because it is better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Then verse 13, praise the Lord. Sabi po dyan, Moses said to the people, do not fear, stand firm and see the salvation of the Lord, that He will provide for you today. For the Egyptians that you see today, you will never ever see again. Praise the Lord. And verse 14, mga kapatid, the Lord will fight for you, and you can be still. I would like to share with you this morning, mga kapatid, about don't die in the Red Sea. Amen? Don't die in the Red Sea. Hindi natatapos, mga kapatid. Hindi dead end ang Dead Sea sa buhay natin. Let's pray. Panginoon, anoint your servant, O God, sa umagang ito as we pray, as we listen, O God, to the word, O God, habang ang iyong lingkod, Panginoon, ay mangangaral. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, patuloy ka mangusap sa aming mga puso. Lord, ikaw ang manguna sa amin, Panginoon. Ang aming mga daladalahin ay nilalagak namin sa iyo ngayong umaga. Bigyan mo ng kaligayahan ang aming mga puso sa araw na ito, makinig at maglingkod sa iyo. Maraming salamat, O God. Sa pangalan mo, Jesus, we pray. Amen. So, don't die in the Red Sea. Kamay may katabi mo at kayo po ay makakaupo ng mga kapatid. Amen. Okay. So, kahapon, mga kapatid, ay galing kami ng Haen. This is first time ko na makapunta sa Haen, mga kapatid, dahil sa kanilang zonal LM, dahil malalayo ang lugar ng Nueva Ecija. 4 na zonal, mga kapatid. So, first time ko na iikot. Nakakatuwa. Sa susunod, mga kapatid, doon naman kami sa Dingalan. The next, mga kapatid, yung kanilang special zone sa Baler. Sabi ko, kayanin pa kaya. At sa susunod, sa iba pang zone ng Nueva Ecija, Section 1. So, isang pribilehiyo na makasama kahapon. Kasama namin si Pastor John. Medyo gabi na rin kami nakauwi, mga kapatid. Praise God. Sabi ko, patay. Kasi dalawa yung mensahe. Yung mensahe ng linggo, tsaka mensahe ng Sabado. Kaya, nung pag-uwi namin ni John, halos magkaligaw-ligaw kami. Sabi ko, anak, gagawin ko lang yung mensahe ko habang maanta rin sa sakyan. Kaya pagdating kagabi, hirapan ng matulog sa sakit ng ulo. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon ay walang pwedeng humadlang. Amen? Praise the Lord. Don't die in the Red Sea. Okay, alam natin, familiar tayo sa Red Sea, mga kapatid. So, ang pangalan nito, kaya naging Red Sea, mga kapatid, ay dahil sa pagbabago sa kulay na naoobserbahan nito sa tubig. Okay, kung papansinin natin, hindi ko man ganoon familiar sa tinatawag na Red Sea. According, mga kapatid, sa pagre-research lang, mga kapatid, the Red Sea contains some of the world's hottest and saltiest water. No? Ito ay pinakamaalat, mga kapatid, yung pinakamaalat na dagat sa lahat ng mga dagat. Sabi po doon, mga kapatid, no? Okay? At yung dagat na ito ay pinakamaalat, pinakaibig sabihin, walang tubig na pumapasok sa Red Sea, mga kapatid, mula sa mga ilog. Sobrang alat, mga kapatid. Amen? Pero kung biblically speaking, alam natin, familiar tayo sa tinatawag na Red Sea. Amen ba? Okay. On the other side of the Red Sea was the promised land for the Israelites. So biblically speaking, dito tayo mag-concentrate yung istorya ni Moses nang lumaya ang mga Israelites sa kamay ng mga Egyptian patungo sa promised land na ipinangako ng ating Panginoon. Amen? Kung titignan natin ang istorya sa chapter 14 ng Exodus, mga kapatid,
Ang sabi ng Exodus chapter 14, mga kapatid, no, nakita ni Pharaoh na nabawasan yung napakaraming alipin. Sabi sa milyon-milyon ang nakawala o nakatakas o pinalaya ng mga Egyptian, ng mga Israelites, no? Kaya nga sa verse sa verse 6, sabi ni Pharaoh, ano ba itong ginawa natin? Para siyang natauhan, mga kapatid. Amen? So, balik mo muna, Brad. Wala pa tayo dyan. Okay. So, sabi ni Pharaoh, ano ba itong ginawa natin? Nabawasan tayo ng alipin. Sabi ni Pharaoh, mga kapatid. Kaya anong ginawa niya, mga kapatid? Sabi ni Pharaoh, handa mo yung mga karo. No? Lahat, no? Nagdala siya ng 600 piling karo sa lahat ng mga karo sa Ehipto. Grabe, mga kapatid. Amen? Dahil sa dami ng mga Israelita na lumabas sa Egypt, nangunti. Amen? Nabawasan. Sabi niya, nawalan tayo ng mga alipin. Nawalan tayo ng uutusan. Amen? Alam niyo, pagka-anak ng Diyos, malaking kawalan talaga eh. Right? Sa company, pagkakawala ng anak ng Diyos, kasi tapat. Amen? Faithful, mapapagkatiwalaan ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin ng mga anak ng Diyos, asset. Tingnan mo nga yung katabi mo, asset ba yan? Yung pag sinabi mong asset, napapakinabangan, right? Pag sinabi mong asset, pagpapala yan sa isang lugar. Amen? Praise the Lord. So ito, si Pharaoh, mga kapatid. Praise the Lord. Pero wag naman tayo mga anak ng Diyos na magmamalaki. Kung wala ako. Hindi ganon ang gustong ipahiwatig ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, may mga pabor na ibinibigay ang Diyos sa mga anak niya. Amen? Wag natin nga sabihin na take it for granted na, wag wala ako dyan. Kulang sila. Wala silang magagawa. Hindi ganon ang gusto ng sabihin ng ating Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa pabor ng ating Panginoon, mga kapatid, gumaganda yung paningin ng tao sa iyo. Right? Gusto kang kasama ng mga tao, mga kapatid, kasi sa pabor ng ating Panginoon. Ito, mga kapatid, nung nawala yung dami-dami na mga Israelita, nataranta sila. Wala nang alipin. Kaya ang ginawa nila, hinabol sila ng mga Ehipto, mga kapatid. No, lahat ng kabayo, lahat ng karo ni Paraon, pinadala niya, mga kapatid. No, sabi doon, mga taong nangangabayo at ang kanyang hukbo. Sabing hukbo, marami talaga, mga kapatid. Inabutan silang nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Piharot sa tapat ng Baal Sepon. Amen? So, iyan yung istorya na alam natin, mga kapatid, na pagdating doon sa dulo, wala nang lugar. Sabi ng mga tao, Moses, ano ang gagawin namin? So, 3 bagay ang nais lang natin nga pag-usapan ngayon, mga kapatid, about Red Sea. The Red Sea is a test of faith, mga kapatid. Iba talaga pag pinasa sa laptop, Iba kasi yung gawa ko dito. Red Sea is a test of faith. Pag sinabi nating Red Sea, mga kapatid, ito ay pagsubok sa ating pananampalataya o pagsubok sa pananampalataya ng isang tao. Amen? Ang sabi ng verse 14, chapter 14, verse 10, di ba? When Pharaoh got closer, nung malapit na si Pharaoh, dahil nga hinabol nila, mga kapatid, the Israelites looked up, and there was the Egyptians marching after them. Nung makita nila yung mga hukbo ng mga karo ni Pharaoh, mga kapatid, sabi doon, natakot sila, mga kapatid. And there were the Egyptians marching after them. Talagang sinundan sila. And they were terrified. Nabalot sila ng takot. Amen? Natakot sila, mga kapatid. The Israelites cried out to the Lord. Amen? Dumating na ba sa punto ng buhay niyo, mga kapatid, na parang akala mo dead end? Walang solusyon? Amen? Praise the Lord. Sabi doon ng si Pharaoh, nalalapit ay itiningin ng kanyang anak ni Israel. Okay? Ang kanyang mata. Ang sabi ng verse 11, and they said to Moses, nung nandun na sila sa pangpang, mga kapatid, walang daan. Ano gagawin natin? They said to Moses, is it because there are no graves in Egypt
that you have taken us away to die in the desert. No? Ibig sabihin na dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, no? That you have taken na kaya inalis mo kami doon sa lugar na yon at hinahahayaan mo kami na mamatay sa disyerto. Alam niyo mga kapatid, desert, wala pa nga sila sa disyerto mga kapatid. Amen, nato pala sila sa dagat na pula, hahantong pa lang sila doon patungo sa promised land. Minsan pinangungunahan ng tao ang Panginoon eh. Amen? But what in the world have you done to us by bringing us out of Egypt? No? Yung Red Sea sa buhay natin mga kapatid, minsan sinusubok yung pananampalataya po natin. Right? Na hanggang saan mga kapatid? Kaya yung mga tao to, anong magiging initial reaction? Kapag nakita mo mga kapatid na, parang wala nang kaparaanan. Amen? The Israelites initially were overwhelmed by fear and doubt. Nabalot sila ng takot. Nabalot sila ng pag-aalinlangan, seeing the Red Sea as a dead end. Kaya nga, yung title, Don't Die in the Red Sea, kasi hindi yan ang katapusan. Amen? Sa buhay natin, maraming failure, mga kapatid. Pero hindi yan ang katapusan. Magpapatuloy ang mga anak ng Diyos. Amen? Bumagsak ka sa exam, di ka nakapasa. Dahil dito nakasalalay yung magandang karir mo kinabukasan. Hindi yan ang katapusan. Maraming pagkakataon na binibigay. Natanggal ka sa trabaho. Hindi yan ang katapusan. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. It is a test of faith na kailangan na magtiwala tayo sa buhay na Diyos. Amen? Nagkaroon ng problema sa pamilya, hindi katapusan yan. Magpatuloy ka pa rin sa Panginoon. Right, mga kapatid? Amen? Huwag mong idama yung pagsamba mo sa Diyos. Huwag mong idama yung pagpupuri mo sa Diyos dahil lamang sa nakikita mo na parang wala ng kalutasan ang problema sa buhay mo. Amen? Hindi natin idinam. Kaya nga mahirap. Diba? Pag nag-away kayo mag-asawa, ay huwag mo idamay, hindi ako sasamba. Diba? Yung mga anak, nagalit sa nanay, hindi na ako sasamba, ayoko. Diba? May mga ganun mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, nadadamay, samantalang yung mga pastor, mga kapatiran, nananalangin, Lord, padatingin mo sila sa church. Amen? Malulungkot kami pagka hindi kayo nakapagsamba, mga kapatid. Pag hindi namin kayo nakita. Alam pa naman namin yung mga upuan nyo kung nasaan kayo. Amen? Praise the Lord. Alam namin, ang daming wala. Kaya pagkausap ko si Chantel, Chantel, daming wala. Alam niya na sasagot niya. Opo, pastora, wala sila ganito, wala sila ganito. Amen? Praise the Lord. It is a test of faith. Ano man yung mga pagdadaanan natin sa buhay natin, trabaho man, financially, businessman natin, mga kapatid, hindi katapusan. Kailangan ng mga anak ng Diyos marunong bumangon. Amen? Kailangan yung mga anak ng Diyos marunong magtiwala sa buhay na Diyos, mga kapatid. Amen? Proven sa buhay natin, mga kapatid, na ang Diyos kumikilos. Amen? Hindi nagpapabaya, mga kapatid. Kaya minsan may mga Red Sea, minsan pinadadaan tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na parang halos wala nang magagawa tayo, mga kapatid. Pero tandaan mo, nais ng Panginoon, magtiwala ka sa buhay na Diyos, na merong magagawa ang Panginoon sa mga bagay na dumadating sa buhay po natin. Amen? Amen? So ano naging reaction nila? Nagreklamo sila. Amen? Sabi doon, mababayaan mo na lang ba kami dahil walang libingan sa Ehipto? Kaya dito mo kami dinala. Hayaan mo kami mamatay sa ilang. Alam niyo, mga anak ng Diyos, kahit may problema, sana wag tayo magre-reklamo. Amen? Lord, bakit ganito? Sana, Lord, yung bibigay mo pagsubok sa akin, konti lang. Di ba? Sana, Lord, bigay mo pagsubok sa akin, magaang lang. Amen? Kasi minsan gusto ng Panginoon, lumabas ka doon sa comfort zone mo. Minsan kampante ka na sa kinalalagyan mo. Amen? Minsan, ayaw natin ng hirap. Sa isa pa, ayaw natin ng hirap. Diba? Gusto natin easy lang. Easy money. Invest ka dito. Easy money. Wala kang gagawin. Tutubo ito. Diba? Sabi nga nila, too good to be true.
Diba? Pero hindi totoo eh. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, sanay tayo sa mga hardship, mga kapatid. Ito mga Israelites, hindi ba nila nakita yung mga pinagdaanan nila? Diba? Pinagdaanan nila sa Egypt. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Amen? Na kahit pinahihirapan, hindi pinababayaan ng Panginoon. Sabi nga, nadinig ng Panginoon ang kanilang mga daing. Right? Kaya tayo mga kapatid, dumating man sa buhay natin na para bang, wala nang pag-asa. May karamdaman ka, nakala mo wala nang pag-asa. Bigay natin sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kasi Diyos lang ang nakakaalam na lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya nga sabi niya sa Exodus chapter 14, verse 12, "It's not this the word that we did tell thee in Egypt." Inulit pa rin, mga kapatid, no? Saying, "Let us alone." Hayaan mo na kami, Moses. Huwag mo na kami idamay. "That we may serve the Egyptians." Alam nyo, kahit ibang klase mga Israelites, kahit nahihirapan na, binigyan na ng pagkakataon, amen, na makalaya, na makaalis, makalaya sa kahirapan, mga kapatid. Pero, kasi nga, yung comfort nila doon sa Egypt, kampante na sila doon, nakakakain sila. Kakaiba yung kinakain nila. "For it had been better for us to serve the Egyptians than we should die in the wilderness." Amen? Na para bang mas nanaisin nila yung ganong buhay, mga kapatid, kesa sila ay maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Pero hindi nila alam na may plano ang Panginoon sa kanila. Amen? Sabi nga, anong ginawa ni Moses, mga kapatid? Bagamat ang mga Israelita, they murmur, nagmurmur sila, mga kapatid. Sabi diyan, mga kapatid, Moses comforts them. Anong ginawa ni Moses? Imbis na magalit, ay alam niyo, mga leader, mahaba pasensya eh. Sino gusto maging leader? Diba? Wala naman leader nagreklamo, "Pastor, tigas ng ulo na member ko sa cell group." Wala naman leader na nagreklamo sa ganun eh. Pero alam nyo, mga kapatid, nakakatuwa, sabi doon, Moses comforts them. Amen? Kaya tayo, gusto natin mag-leader, dapat mahaba pasensya natin. Sabi sa amen. Sa tahanan, ang tatay bilang leader, mahaba pasensya sa mga anak. Kasi hindi na uso mananay, mahaba pasensya sa mga anak. Hindi na uso ngayon, mga kapatid, na yung mga anak mo, sisigawan mo. Baka layasan tayo ng mga anak. Ang generation pa naman ngayon, iba. Tama? Yung mga millennials, mga kapatid. Ano bang generation na ngayon? Gen X? Ha? Meron na bago? Ay, bago na pala, updated eh. Amen? So, iba. Praise the Lord. Pero si Moses, bilang leader, kinomfort. Kaya, alam niyo yung gampanin ng leader? Talagang dumadaan sa proseso eh. Right? Masarap maging leader. Masarap yun nasa posisyon, mga kapatid. Pero yung kapalit, yung kabayaran ng pagiging leader, talagang babayaran mo, mga kapatid. Tatanggapin mo yan. Minsan, ang blame nasa iyo. Kagaya nito, mga kapatid, no? Ang blame, lahat nakaturo sa iyo. Magdesisyon ka, tama, mali, ikaw pa rin sisisihin, mga kapatid. Pero dito si Moses, naging matatag, mga kapatid. Kaya ngayon, leader, hindi dapat nagpapakita na, oo nga, dapat ang leader may sariling paninindigan. Sino gusto maging leader? Amen. Masarap yun, nasa limelight ka, kilala ka, mga kapatid. Pero dito may mga qualification. Pero si Moses comforts them, mga kapatid. Sabi ng verse 13, Moses said to the people, ang sabi niya, no, sa dami ng mga tao, do not fear. Para bang easy-easy kay Moses kasi alam niya, mga kapatid, na may Diyos siya na magagawa ng paraan, magliligtas sa kanila. Sabi niya, do not fear. Huwag kayong matakot. Stand firm and see the salvation of the Lord that He will provide for you today. Bagamat hindi alam ni Moses ang gagawin ng Panginoon, pinakalma niya yung mga tao. Amen? Tayo ba, pag dumadaan sa mga problema, ano reaction natin? Paano tayo mag-respond? Mag-respond sa mga trials sa buhay natin?
Murmur, reklamo, ayoko na. Lagi na lang yung boss ko, sungit-sungit. Resign ako, marami naman tatanggap sa akin. Diba? Praise the Lord. Pero doon sabi ni mo, hindi tayo nagre-reklamo dapat mga anak ng Diyos kapag may problema. Kasi bagkos, mas lalo ka pang lumuhod sa Panginoon. Kaya nung nakita nila na wala ng way, palabas, they cried. No, umiyaw sila sa Panginoon. Oh, paano na kami? Diba? Paano na kami? Mamamatay na lang kami dito. Sabi ng Moses, if God has put me in this situation, kung ilalagay natin ang sarili natin sa sitwasyon nila mga kapatid, if God has put me in this situation, He plans to see me through it. Alam nyo, hindi ka naman nahayaan ng Panginoon na malunod ka dyan sa Red Sea. Right? Ibig sabihin, may plano ang Diyos na malalampasan mo yan. Amen. Kaya nga yung plano ng Panginoon, sabi nga Jeremiah 29:11, for I know the plans. Ito, lagi natin pinangahawakan sa puso natin. Gas-gas na nga ito eh. Pero hindi gas-gas sa puso natin to. For I know the plans I have for you. Sabihin ng Panginoon, nangungusap sa atin, anak, may plano ako sa iyo. Nawala ka man sa trabaho mo, may plano pa ako sa iyo. Hindi yan ang katapusan. Plans to prosper and not to harm you. Hindi ka sasaktan ng Panginoon. To give you hope and a future. Ibig sabihin, may nakalaan na maganda ang Panginoon sa iyo. Hindi lang natin nakikita. Right? Na minsan, ang nakikita natin, madilim yung bukas ko, ang liwaliwanag ng nakaraan ko. Right? No? Kasi pinakita natin, ganito na mangyayari sa akin. Amen? Tignan niyo si Joseph. Diba? Kilala natin si Joseph. Marami pinakita ang Panginoon sa kanya sa panaginip. Sabi, paglilingkuran siya, para akong hari. Siguro maglilingkod siya, yuyukod sa kanya. Kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid. Pero nung dumating siya sa punto na nandun siya sa balon, hindi naman sinabi ng Bible. Sabi ko lang to. Maring sinabi niya sa paligid niya, Lord, ito ba future ko? Ano ako magiging hari? Puro balon tong nakikita ko. Anong future ko dito? Diba? Walang alam si Joseph sa mangyayari sa kanya sa hinaharap. Pero pinakita sa kanya ng Panginoon. Hindi nga lang niya alam kung paano paparaan ang gagawin ng Diyos para makita, para matupad yung pangako ng Panginoon sa kanya o plano ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya tayo, sa salita lang ng Diyos talaga, umaasa. Amen? Sabi ko nga, di ba? Lagi sinasabi sa atin na hindi ipinapakita ng Panginoon yung future natin. Kasi baka matakot ka. Right? Baka mag-backslide ka. Ito magiging karanasan mo. Kaya nga sabi, di ba, lagi sabi, thy word is a lamp unto my feet. Yun lang lalakaran mo, yun lang ang iilawan, yun lang ang i-guide ng Panginoon. Pero hindi ipapakita sa iyo ang kabuuan ng buhay mo, kapatid. Amen? Kasi para lalo ka pang magtiwala sa Panginoon. Kasi pag alam mo na ang future mo, banjing-banjing ka na lang. Amen? Baka matakot ka, mag-backslide ka, o sasabihin mo na, tsaka na ako magtatapat kay Lord. Tsaka na ako maglilingkod ng may katapatan pag malapit na ako mamatay. Mamamatay pala ako sa age na ganito. Kung alam lang natin, mga kapatid, hindi na natin kailangan ng Bible. Right? Hindi natin kailangan salita ng Diyos kasi ang word ng Panginoon mag-guide sa atin. Ililid tayo ng Panginoon kasi ang Diyos may plano sa atin. Amen? So Red Sea, it is a test of faith. Gaano kakakapit sa Diyos kapag ikaw ay nasa dulo na ng buhay mo, mga kapatid? Amen? Gaano mo panghahawakan ang pangako ng Panginoon kapag ikaw ay nasa sitwasyon na parang wala ng pag-asa? Amen? Kasi ang Diyos nagbibigay lagi sa atin ng pag-asa at magandang bukas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kung may testing sa buhay mo, magtiwala ka sa Diyos, mga kapatid. Kasi minsan kailangan lang talaga banatin natin yung pananampalataya natin. Amen? Yung kulang pa yung pagtitiwala natin sa Diyos. Diba? Natatakot. Of course, initial reaction ng mga tao. Especially nung nagka-COVID, diba? Initial reaction ng mga tao, natakot.
Kikwento nga ni Pastor Jerry, talagang na-depress ako. Pastor, yung ikaw, na-depress? Parang hindi ako makapaniwala. Oo. Parang nang nagkaroon ng COVID, andun na lang ako sa kwarto ko. Nagpahaba ako ng buhok, doon na lang ako, na-depress. Dahil niisip niya, wala trabaho si Mrs., anong mangyayari sa buhay nila, paano yung mga anak nila. Pero sabi niya, hindi naman ako nanatiling ganun. Siyempre, ang initial reaction ng tao, matakot. Diba? Globally, talagang matindi yung pandemic. Pero may plano pala ang Diyos. Mas lalong na-spread ang salita ng Diyos nung ang mga tao nasa loob na lang ng bahay. No? Gumana. Ibig sabihin, hindi natigil ang pagwi-witness. May mga online na gawain, mga kapatid. Mas lalong nagbanding ang buong pamilya. Mas lalong nagbanding ang mga pamilya. Nagkaroon ng devotion. Nagkaroon ng magandang relasyon ang pamilya. Dahil sa ginawa na sa pandemic, mga kapatid. Amen? So minsan, may plano ang Panginoon na hindi natin alam. Kaya pansinin nyo, kahit pare-pareho ang pagsubok na pinagdaanan, pero ang kasagutan ng Diyos, iba. Right? Hindi pare-pareho, mga kapatid. Kasi ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Amen? Praise the Lord, di ba? Gusto ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya, pangawakan natin yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. So, Red Sea, it purifies your faith. No? It purifies your passion so you become as pure as gold. Baka mamaya yung pagmamahal mo sa gawain, sa pag-ibig mo sa Panginoon, nanlalamig na, mga kapatid. Pinapaalalahanan. Tinatapik tayo ng Panginoon. Anak, nandito lang ako. Panalangin. Word of God. Andito lang ako. Dumalo ka sa mga gawain. Praise the Lord. So God is not planning to drown us at the Red Sea. Do not fear at the end, at the Red Sea. Maybe you don't have a solution, but God has a solution. May kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya number 1, para itest ang ating pananampalataya. Number 2, mga kapatid, Red Sea, doon natin makikita na ang Diyos gumagawa ng kaparaanan. Yung mga imposible, mga kapatid, no? The impossibility of the situation na nakita natin, mga kapatid. The Israelites faces seemingly impossible situation. Diba? Sabi ko nga, kung kayo ang nasa kalagayan nila, anong gagawin mo? Walang Titanic dun. Nasasagip, mga kapatid. Walang Titanic na pwede ka mag-ganon, sarap. Diba? Sa-save tayo. Hindi. Praise the Lord. The situation forced them to confront their fears and doubts and rely on God's promise of deliverance. Magtiwala sa Panginoon. Sabi ng verse 13, Moses said to the people, do not fear, stand firm. Sabi niya, and see the salvation of the Lord. Si Moses, hindi niya alam. Paano tayo ililigtas ng Panginoon dito? Dagat na. Hindi naman lahat marunong lumangoy. Sobrang alat ng dagat. Gaano tatagal ang tao kung lalangoyin nila yun, mga kapatid? Wala silang dalang panglangoy. Kahit na siguro mahusay na lumangoy, mga kapatid, hindi kakayanin. Amen? God is not planning to drown us at the Red Sea. Do not fear at the Red Sea. Maybe you don't have a solution, but God has a solution. Sabi na Exodus 14:21, then Moses. Ano yung binigay na kaparaanan ng Panginoon? Stretch out his hand over the sea. May tungkod ka, Moses. Taas mo yan. And then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. Hinati ng Panginoon. Minsan hindi ka maniniwala no? Kaya makita mo, yung mga gumagawa ng pelikula, bagamat hindi yun ang nangyayari, makatotohanan. Na talaga, nangyari na ang dagat, pinatuyo ng Panginoon at nilakaran. O yung hinati pala, hindi pinatuyo. Hinati ng Panginoon yung dagat para makalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa.
Amen? Back with a strong east wind and turn it into dry land. The waters were divided. Grabe no mga kapatid. Kaya nga, akala natin wala nang solusyon. Pero ang Diyos gumagawa na ng solusyon para sa iyo. Hindi tayo dapat mag-murmur sa Diyos. Panginoon, ang tagal naman kasi may tamang panahon ng Diyos eh. Yung time niya, hindi natin pwede pangunahan ng Panginoon. Amen? Lord, bago man lang sana sabihin natin na may mga deadline tayong, Lord, sana sa ganito, bayaran na, Lord, deadline na. Amen? Si Lazarus, namatay na. Diba? Sabi ni Marta, Panginoon, kung nandito ka lamang nung naabutan mo siya, 3 days na, nabuhay pa sana si Lazaro. Pero patay na. Pero hindi natin alam bakit dumating si Jesus, mga kapatid, pang ika-4 na araw na. Samantalang si Lazarus, patay na 3 araw. Amen? Hindi natin alam ang dahilan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos may tamang kaparaanan. May timing ang Diyos, mga kapatid, sa pagtugon sa mga hinihiling natin, sa pagtugon, mga kapatid, sa mga solusyon ng ating mga problema. Shall we say amen? Praise God. Amen. Sabi doon, He will make a way, mga kapatid. Sabi diyan, there's no place to go and you see Pharaoh's army rapidly approaching. How would you feel? O sabi ko nga, ano mararamdaman nyo kung kayo ay nandun sa ganong sitwasyon? Diba? Matatakot tayo, mga kapatid. Amen? Ang pinaka-worst na nangyari talaga sa atin, yung pandemic, mga kapatid, masyado tayo talaga natakot. Pero ngayon, di ba? Ultimo doorknob. Inano ng alcohol eh. Tama ba? Ultimo doorknob. Tapos pagandahan ng lagay ng alcohol. Sabi mo, ganda naman ng alcohol nila. Di ba? Bisa, ginawa ng keychain ba yan? Nilagay sa bag. Ganda-ganda ng alcohol. Pagandahan na ngayon ang alcohol, mga kapatid. Ng alcohol. Kasi natakot ang tao, mga kapatid. Amen? Tapos may ubo lang. Naku. May ubo lang, mga kapatid. Lalayuda. Takot tayo, mga kapatid. Para bang hanggang kailan na lang mangyayari itong ganito. Parang wala nang solusyon, mga kapatid. Sabi nga nila, 666 na, tataka na, kaya natakot magpabaksin, mga kapatid. Amen? Hindi, ginagalang natin talaga, hindi nagpabaksin dahil may rason, dahil sa sakit, hindi ginagalang natin. Pero yun yung initial reaction natin lahat, natakot tayo. Right? Pero tandaan mo, hindi nagpabaya ang Diyos. Ang Diyos gumawa ng kaparaanan sa atin, mga kapatid. Hindi natin alam yung flow, yung plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? Mas marami pa nga ang na-convert sa panahon na yan. Mas maraming tumawag sa Panginoon. Mas maraming lumapit sa Panginoon. Amen? May mga nawalan ng trabaho. Meron naman nagkaroon ng magagandang mga trabaho. Amen? Praise the Lord. So may kaparaanan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng sa bawat suliranin natin, walang paraan ng Diyos. Amen? Nawala siya, namatay. Si Pastora, namatay, mga kapatid. Doon na ba matatapos yun? Iba talaga yung kalooban ng Diyos. May mga anak siya. Yung isa nag-aaral sa Bible School. Baka lalong mas gumanda ang gawain kapag ang humawak ay mga anak. Hindi natin alam, mga kapatid. Amen? Pero ang alam lang natin, ang Diyos gagawa ng paraan. Amen? Ang Diyos kikilos. Hindi lang natin alam paano yung kilos ng Panginoon. Ang magandang bagay, pagkatiwala natin lahat sa Panginoon. Lord, hanggang dito na lang. Kasi limitado tayo, kapatid. Amen. Sabi nga nung awit, God will make a way where there seems to be no way. Minsan sa dulo ng buhay natin, mga kapatid, akala natin wala nang solusyon. Pero tandaan natin, ang Diyos may solusyon sa bawat problema. Hawakan mo lang ang pangako ng Panginoon. Kaya sabi ni, see the salvation of the Lord. Makikita mo paano kikilos ang Panginoon. Makikita mo paano pagliligtas ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ba'y patotoo ni Sister Minda kay Sister Tess? Hindi natin alam, mga kapatid.
Amen? So sa iba't ibang paraan, nararanasan natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So God's power is revealed. He is waymaker. Ayan. Di ba may awit? Waymaker. Amen. Siya yung daan, mga kapatid. Jesus is the way. Siya yung may kaparaanan, mga kapatid. Amen. See the salvation of the Lord. Maaring paraan ng Panginoon ito para makakilala ka sa Panginoon. Hindi natin alam, mga kapatid. Iba-iba yung tawag ng Panginoon sa buhay natin. Yung sitwasyon sa buhay natin, iba-iba tayo na tinawag ng ating Panginoon. Minsan, nandun tayo sa panahon ng kawalan, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Sa panahon na meron ka, maaaring hindi mo nakilala ang Panginoon noon. Pero nung panahon na ikaw ay nawalan, mas lalo mo nakilala ang Panginoon. Mas lalo mong naramdaman yung yakap ng Panginoon. Mas lalo mong naramdaman yung comfort ng Panginoon. Yung pagkawala sa mahal sa buhay, ay ba, doon mo nakilala ang ating Panginoon. Amen? So sa iba't ibang paraan, mga kapatid, ang Diyos, God will make a way where there seems to be no way. The Red Sea miracle is a testament to God's power and His ability to deliver His people. Hindi na mabubura sa kasaysayan, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa panahon ng mga ang Israelita ay pinalaya sa tinatawag na kamay ng mga Ehipto. Amen? So ano man yung Red Sea na kinakaharap mo ngayon, mga kapatid, na para bang walang solusyon sa problema, tandaan natin. Sabi nga ng doktor, di ba? Ipagpasa Diyos na lang natin. Kasi sila umaasa pa rin na ang Diyos may kaparaanan. Limitado tayo, kapatid. Yung kakayanan natin, limitado. Yung kaalaman natin, limitado, mga kapatid. Pero sa Panginoon, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Yun yung pinangawakan natin eh. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon na maligtas ang mahal mo sa buhay. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid, na gumaling ang karamdaman mo, mga kapatid. Amen? Walang imposible sa Panginoon na i-restore niya, ibalik niya yung ganda ng business mo. Walang imposible sa Panginoon na maging maganda ang future mo, mga kapatid. Amen? Ang magandang bagay, ipagkatiwala lang natin ang lahat sa ating buhay na Diyos. Amen? And last, mga kapatid, meron pa. Isaiah 43 verse 16, sabi ng Panginoon na gumawa ng daan sa dagat, I am the Lord. Ako ang Panginoon who opens a way through the waters. Diyos lang ang may kakayahan na gumawa ng ganung milagro sa Biblia, mga kapatid. Making a dry path through the sea. Di ba yung iba lumalakad sa dagat? Amen? May mga lumalakad sa dagat, mga kapatid eh. Praise the Lord. Pero peke. Magician daw. Pero peke, may salamin sa ilalim. Amen. So sabi doon, God did not remove the Red Sea. He parted it. Next slide, please. Sabi doon, God did not remove the Red Sea. He parted it. Alam mo, mga kapatid, kung iisipin natin, anong solusyon na pwedeng gawin ng Panginoon sa panahon na yan? Kasi nung panahon ng ang mga kasama ng Panginoon, ang mga disciples, mga kapatid, di ba? Nung kasama ng Panginoon ang mga disciples, mga kapatid, when they were in storm, nung sila ay nandoon sa panahon na ginigising nila ang Panginoon, Lord, may malaking bagyo. Lord, lulubog tayo. Kung isipin natin, ang Diyos sana nag-provide ng panibagong boat para ma-save sila. Pero hindi ginawa, mga kapatid, no? Pwedeng mag-provide ang Panginoon ng boat para sila ay ma-save. Dahil lulubog na sila, mga kapatid, dahil sa storm, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos gumawa ng paraan
Nung si Jonah, mga kapatid, ay nandoon sa tumakas, mga kapatid, para lang ma-fulfill yung kanyang mission, nag-provide siya ng isda. Right? Para yung mission ni Joshua, ay ni Jonah, matuloy, mga kapatid. Na siya pumunta sa Tarsus, ibig sabihin, Tarsis, ay dapat nandun siya sa Nineveh. Hindi nag-fail yung mission ng Panginoon, nag-provide siya ng isda. Kasi kailangan maligtas ang mga tao sa Nineveh. Amen. Ano ginawa niya? Nag-provide siya ng isda. At dinala si Jonah doon sa Nineveh, mga kapatid. Amen? Kaya, kung titignan natin, sa panahon ng mga Israelites, hindi nag-provide ang Diyos ng boat. Right? Hindi nag-provide ang Panginoon ng isda na para sila ay ilangoy doon, mga kapatid, patawid sa kabilang lugar patungo sa promised land. Amen? Hindi nag-provide, mga kapatid. Hindi naman sila, sinabi ng Panginoon, sige, lumakad kayo sa tubig. Nagaya ng Panginoon na lumakad sa tubig. Amen? So, iba-iba yung kaparaanan. God did not remove the Red Sea. He parted it, mga kapatid. Sometimes, God doesn't remove your problems. He makes a way through them. Diba? Sabi nung isa, problema ko yung pamilya ko. Problema ko yung anak ko. Problema ko yung asawa ko. Diba? Huwag natin sabihin na problema na ganun. Kasi baka kunin ni Lord. Sige, alisin natin yung problema. Kunin natin. Alisin natin yung problema. Hindi ka makasimba. Problema ko yung anak ko. Alisin natin yung problema. Baka kunin ni Lord eh. Alisin natin yung problema ko, Lord. Yung asawa ko. Alisin natin. Hindi ganun, kapatid, no? Baka ganun mangyari. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Ang lahat ng bagay. Sometimes, God doesn't remove your problems. Hindi niya inaalis yung mga problema sa buhay mo. Diba? Hindi niya inaalis. Kasi makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon sa iyo. Proven sa atin niya, maraming instances sa buhay natin, ay, nakaka-bless. Hindi ko ina-expect. Diba? Ganun na nagiging reaction. Hindi ko ina-expect na ito ay mangyayari. Ito yung magiging tugon ng Panginoon sa akin. Right? Amen. But for Israel, He split it. Hindi siya nag-provide ng boat, ng isda, mga kapatid. Hindi sila pinalakad sa tubig. But for Israel, ano ang ginawa ng Panginoon? Hinati niya yung dagat. He made a way where there is no way. God will not send a whale. He will not send a boat. He will make a way where the doctor says, this is impossible, not against whale, mga kapatid. Praise the Lord. There are areas in our lives, mga kapatid, where only God can make a way. Diba? And last, mga kapatid, yung Red Sea is a new beginning. Panimula, mga kapatid. The Red Sea is a point of separation. Diba? A new beginning for the Israelites nang sila ay pinalaya ng Panginoon sa bondage ng Egypt. Panibago. Pagdating nila doon sa kabilang pangpang, patungo sa promised land, iba na eh. Panibagong lakad na nila yun eh. Iniwan na nila yung buhay nila doon sa dulo ng Red Sea na yun, mga kapatid. At nang sila ay makahakbang doon, panibagong buhay ang kakaharapin nila doon. Hindi nila alam. Red Sea moments are opportunities for growth and transformation. Minsan, mga kapatid, gusto ng Panginoon mabago tayo. Tayo minsan gusto natin mabago yung pamilya natin, mahal natin sa buhay. Pero minsan, ang gusto ng Panginoon, ikaw muna ang baguhin bago sila mabago. Right? Gusto mo silang dalhin sa Panginoon para ma-bless sila, magbago ka muna. Amen? Baka hindi higaan mo lang, hindi mo pa maligpit. Mga kapatid, paano mabibless si nanay? Paano mo ako isasama? Ako pa rin nagliligpit ng higaan mo. Right? Hindi ka nag-aaral mabuti. Paano ako mabibless sa iyo? Diba? Mga nanay, mga tatay. Diba? Pero baka minsan, mga anak natin, di natin madala sa Panginoon. Baka kailangan ikaw muna magbago para madala mo sila. Para ma-bless naman sila sa iyo, mga kapatid.
It's a new opportunity. Itong mga Israelites, mas mahal nila yung buhay nila sa Egypt. Kaya tayo mga kapatid, binago na tayo ng Panginoon. Huwag mo nang balikan yung dating buhay mo. Huwag mo nang balikan yung Egypt sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Yung paghihirap sa iyo ng diablo, yung bandage sa iyo, yung ginagawa sa iyo ng kaaway, mga kapatid. Huwag mo nang balikan. Kaya sabi nila, kahit nahihirapan sila doon, mga kapatid, mas mabuti pa, mas gugustuhin pa namin na mag-serve sa mga Egyptian kaysa mamatay kami sa ilang. Amen? So it is a new beginning, mga kapatid. Red Sea moments are opportunities for growth and transformation. Panibago na haharapin natin. Kaya kayo, mga kapatid, di ba, mag-encounter tayo. Panibagong buhay ang gagawin natin. Naglingkod ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, panibagong buhay ang haharapin mo. Ibig sabihin, iwanan mo na yung dating buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, iwanan mo na yung dating bisyo, ha? Yung dating masamang gawi. Sa madaling salita, magbago ka na. Diba? A transition from slavery and bondage to freedom and a new journey under God's guidance. Iba na yun nilalakaran natin. Kaya mga anak ng Diyos, mga kapatid, no? Lahat tayo, pinalalago ng ating Panginoon, mga kapatid. Iwan mo na yung dating buhay mo. Iwan mo na yung masasamang gawin mo, kapatid. Amen? Panahon na para magbago ka. Amen? Panahon na, mga kapatid, para sabihin mo sa sarili ko, Lord, gusto kong lumago. Lord, gusto ko may ma-accomplish ako sa panibagong yugto ng buhay ko. Amen? Tayo, mga kapatid. Kaya yung iba dumaan sa sunil, umaangat na, mga kapatid. Nasa na sila? School of Leaders na, mga kapatid. Medyo may natututunan. Sana yung natututunan natin, na-apply natin. Diba? Na-apply natin. And I encourage you, encounter, mga kapatid. Magpa-fire tayo. Sino ba yung, sabi nga kanina, sino ba hindi pa naka-encounter? Hindi ko nakita Sino yung hindi pa naka-encounter? Ay, hindi namin sasabihin kung ano meron, pero masaya, mga kapatid. Sumama kayo sa encounter. Sama po kayo. Alam nyo, masarap kung dito kayo magstay. Isang araw na tulog lang. Masarap po na mag-encounter. Yung encounter, sabi nga ni Sister Pauline, doon ako nag-fire. Ano ba yung niya? Fire, freedom, focus. Doon ako nag-fire. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ni Sister Pauline yung fire. Dala doon sa, yung fire, isipat, nagpa-fire. At yung ibang mga leaders natin, nag-iinit, nag-aalab, nagpapagamit. Right? Mag-fire tayo this year. A new beginning. Iwan mo na yung dating gawi mo. Kung noon nakaraan, hindi ka naging active sa paglilingkod sa Panginoon this time. Hindi pa naman huli. April, May pa naman. Pwede pa. Hanggang December. Magbago tayo, mga kapatid. Amen? It is a new beginning. It's represent the breaking of old chains and the beginning of a new journey with God. No? Wag mo nang balikan yung dating buhay mo, mga kapatid. Amen? Red Sea moments are opportunities for growth and transformation. Okay? It represents a transition from slavery and bondage to freedom and a new journey under God's guidance, mga kapatid. Red Sea, purify your faith, purify your passion. Amen? Mag-alab nawa yung pag-ibig natin sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ni Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ang nagpupumilit sa akin. Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nandito sa church? Bakit ka nananatili sa church? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig mo sa Panginoon, pag-ibig mo sa gawain, mga kapatid, yun ang nagpupumilit sa'yo para manatili ka na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Amen. So, meron sinabi dyan, last slide, bago tayo magtapos. Red Sea, it signifies overcoming challenges and embracing a fresh start, whether in personal transformation or life-altering event.
The Red Sea is not seen as a dead end. Kaya nga, don't die in the Red Sea. Huwag kang manatili doon. May nakalaan na magandang plano sa iyo ang Panginoon sa hinaharap. Patuloy ka lang, kapatid. Amen? Magpatuloy ka na maglingkod, but rather as a doorway to a new life. Mayroong inihandaan sa iyo, bagong oportunidad sa iyo, kapatid. Ang ating Panginoon, and a path towards freedom and the promised land. Diba? Minsan ayaw natin ng malaking problema eh. Minsan ayaw natin ng pagsubok. Pero hindi. Alam nyo, pagka may malaking problema, may malaking biyaya. Amen? Kapag may malaking pagsubok, pag napanagumpayan mo yan, great blessing, breakthrough mga kapatid, ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Amen? Amen. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, panibagong buhay ang haharapin mo sa harapan ng ating Panginoon. Meron bang Red Sea na nasa harap mo, mga kapatid? Is there something that seems to keep you from going forward na minsan ay nagiging hadlang para hindi ka magpatuloy sa Panginoon? Anong problema na meron ka? Lord, ang tagal ko nang nananalangin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Si Hannah, ang tagal nag-pray, 19 years. Lord, nagdibo na yung anak ni Penina. Ako wala pang anak hanggang ngayon. Pero nang hinawa ba siya? Hindi. Sabi niya, taon-taon pumupunta sila sa templo para maghandog sa Panginoon. Hindi siya nang hinawa. Kahit inaaway siya ng asawa niya, si Penina, mga kapatid. Inaaway siya, tinutuloy. Hindi siya nang hinawa, mga kapatid. Nagpatuloy siya, mga kapatid. Kasi alam niya, may kasagutan ang Diyos sa tamang panahon. Amen? So ngayong umaga, mga kapatid, may mga hadlang ba sa buhay natin? Huwag mong idamay ang gawain ng Panginoon. Huwag mong isdamay ang paglilingkod mo sa Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy ka. Amen? Tayo ay tumayo ngayong umaga. Praise the Lord. Don't die in the Red Sea. Huwag mong hayaan na matapos ang mga pangarap mo dahil lamang sa isang problemang matinding dumarating sa buhay natin. Oh, Jesus, hallelujah.